Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay hindi pa tapos dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup. At ang isa daw doon sa tinitignan nila ay kung meron pa silang sabihin natin makakahirit ng isa pa mula dito sa NLEX Road Warriors. Dahil dito raw nila tinitignan kung pwede nilang magawa to para masiguro na makapagdadagdag pa sila ng kanilang mga players na magagamit. At ang isa daw dun sa mga nabanggit na players ng NLEX na gustong makuha nitong Magnolia Chicken Templados ay itong si Michael Miranda na isang backup forward center. Posible rin daw na tinitignan ng Magnolia itong si Ato Ular. So mukhang ang gusto ng Magnolia ngayon kung itong si Ato Ular at itong si Michael Miranda ang kukunin, mga backup big men. Yan ang tinitignan daw ng Magnolia. Siguro para maging karelyebo nitong si Xavier Lucero sa power forward. Parang yan ngayon ang kinukonsidera ng Magnolia. Of course, nandiyan na to si Aris Dionisio. Pero more of a stretch for kasi itong si Dionisio eh. Whereas itong si Ato Ular at itong si Michael Miranda, mga rebounder talaga yan sa loob. So mukhang yan ang tinitignan ng Magnolia. Isa doon sa dalawang yan ang gusto nilang makuha. Since mga bench players naman yan ng NLEX, posible na sasapat na kung si Joseph Periobo o second round draft pick ang ipapalit ng Magnolia para dito sa mga nasabing players. Kung sakaling matuloy nga ang ganyang trade, posible na lalong lumaki yung front court nitong Magnolia Chicken Templados kapag nagkataon. Kaya sa tingin ko, mukhang talagang desidido ang Magnolia na palakasin yung kanilang lineup. Sa index naman, kung mawawala ito si Miranda o kaya si Ular, hindi naman magiging masyadong malaking problema yan. Dahil marami namang mga free agents silang makukuha dyan. Plus, kung second round draft pick ng Magnolia magiging kapalit, sigurado makakakuha sila sa susunod na draft o kaya kung itong si Joseph Periobo ang hingin. Kahit na nakafocus ang Meralco Bolts dito sa pagre-renew ng kontrata nitong si Chris Newsome, ay tumitingin pa din sila ng mga oportunidad sa iba't ibang mga teams kung makakakuha sila ng mga players. At ang isa daw dun sa tinitignan nila ay dito sa Terra Firma Jeep at ang veterano na si Stanley Pringle. Ngayon, alam natin na kalilipat lang ni Stanley Pringle dito sa Terra Firma mula sa Barangay Ginebra. Pero titignan daw ng Meralco kung ano magiging laro nitong si Pringle dito sa Governors Cup para sa Terra Firma. At kung ito'y maging maganda, baka susubukan nilang makuha. Dahil sa ngayon, titignan daw ng Meralco kung makapagdadagdag pa sila ng mga veterano. Ang gusto raw ng kanilang coaching staff, magkaroon ng magandang halo ng mga veterano at mga batang player dito sa Meralco Bolts. Dahil sa tingin nila ito magiging susi sa kanilang tagumpay. Kahit na matanda na si Pringle, pwede pa rin daw ito na maging backup nito si Chris Banquero kung sakasakali. Kaya sa tingin nila, magiging magandang addition to sa kanilang lineup. Kung sakasakali nga na makuha nila si Stanley Pringle, yung kapalit naman yan magdedepende sa magiging laro nito. Dahil syempre kung maging maganda laro ni Stanley Pringle sa Terra Firma, medyo tataas yung trade value niyan. So abangan natin kung sino ay i-offer ng Meralco. Baka itong si Aaron Black o kaya isang first round draft pick. Ngayon, kung hindi naman masyadong maganda laro ng Pringle, baka mawala ng interest dyan ng Meralco, pero bababa yung trade value niya. So ito pinag-aaralan ngayong mabuti ng management ng Meralco kung sakaling makuha nga nila itong si Stanley Pringle para dito sa kanilang lineup. Dahil gustong siguraduhin nitong Meralco Bolts na kapag nag-open na itong Governors Cup ay magkakaroon sila ng mas malaki na tsansa na manalo at maging back-to-back champions. At syempre, magiging proud yan ng MVP group at yan ang gustong mangyari talaga dito si Coach Nenad Vucinic.